3 taon ko siyang iniyakan. 3 taon kong binurulat, inilibing ang kanyang katawan. Pero bakit ngayon, naglalakad siya sa harap ko bilang bride ng ibang lalaki? Para sa bilyonaryong si Alexander Rosales, gumuho ang kanyang mundo nang mawala ang kanyang pinakamamahal na asawang si Bianca sa isang trahedya sa dagat. 3 taon siyang nabuhay sa dilim, pighati at pangungulila. Ngunit sa isang hindi inaasahang pagkakataon, habang dumadalo siya sa kasal ng isang kasosyo, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Sa pagbukas ng pinto ng kapilya, tumambad ang isang pamilyar na muka. Ang hugis ng muka, ang mga mata, at ang panayad ng ngiti, walang duda. Si Bianca nga iyon. Buhay siya. Suot ang marangyang trahe de boda at naglalakad patungo sa altar para pakasalan ang ibang lalaki. Sa gitna ng iskandalo at pagharap, isang nakagigimbal na katotohanan ang sasalubong kay Alexander. Hindi siya nakikilala ng babae at mariin itong itinatanggi na siya si Bianca. Sa halip, Riza Gomez ang kilala nitong pangalan. Ngunit ang mas lalong magpapadurog sa puso ng bilyonaryo ay ang 2 batang kambal na nakakapit sa bestida nito. 2 bata na may edad na 3 taon, nakamukhang kamukha niya noong kanyang kabataan. Nanakaw nga ba ng tadhana ang kanyang asawa o sadyang may taong nagnakaw sa buhay ng kanyang pamilya? Sundan ang isang kwento ng pag-ibig na hindi nabura ng limot, katotohanang pilit itinago ng mapaglarong pagkakataon at ang tintig ng puso na muling hahanapin ang kanyang tunay na tahanan. Magandang araw, Angels! Isang full story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na siguradong magbibigay kilig, drama at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay pakilike po ng ating video, paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Maaliwalas ang sikat ng araw sa hardin ng resort na yon. Bilang isa sa pinakamayayamang bilyonaryo sa bansa, sanay si Alexander Rosales sa mga marangyang okasyon. Ngunit narito lamang siya ngayon para magbigay galang sa kasal ng kanyang kasosyo sa negosyo. Hawak ang isang baso ng champagne, pilit niyang itinatago ang kawalan ng interes. Para sa kanya, ang pag-ibig ay natapos na 3 taon na ang nakakaraan. Noong araw na ilibing niya ang kanyang asawang si Bianca matapos ang isang trahedya sa dagat. Nagsimulang tumugtog ang marangyang musika. Tumayo ang mga bisita. Huminga ng malalim si Alexander at humarap sa altar, formal na naghihintay sa pagdating ng ikakasal. Ngunit nang bumukas ang malaking pinto ng hardin, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang basong hawak niya ay nadulas at nahulog sa damuhan. Lumikha ng mahinang tunog habang natatapon ng mamahaling alak. Dahil ang babae naglalakad sa puting carpet, suot ang eleganteng trahe de boda, ay may mukhang hinding-hindi niya malilimutan habang buhay. Bianca? Bulong ni Alexander. Halos hindi lumabas ang boses sa kanyang lalamunan. Nalalabo ang kanyang paningin. Tila ba nananaginip siya ng gising ng sandaling iyon. Alexander, ayos ka lang ba? Tanong ni Rafi, ang kanyang kaibigan at kasosyo na nasa tabi niya. Bakit namumutla ka? Hindi narinig ni Alexander si Rafi. Ang kanyang mga mata ay nakapako lang sa bride. Ang hugis ng muka, ang mga mata, ang paraan ng pagngiti nito, walang duda. Si Bianca niya iyon. Ang asawa niyang 3 taon niyang ipinagluksa. Pero bakit? Bakit hawak nito ang braso ng ibang lalaki? Giting-giting naglalakad patungo sa altar. Nang makalampas ang bride sa kanyang hilera, hindi na nakapagtimpi si Alexander. Bago pa man makarating ang babae sa lalaking naghihintay sa altar, humakbang siya ng malaki at hinawakan ang braso nito. Bianca! Medyo malakas na tawag ni Alexander, dahilan para magkaingay at nagbulungan ng mga bisita. Humarang siya sa gitna ng aisle. Napatigil naman ang babae, bakas ang gulat at pagkalito sa kanyang mga mata habang nakatingin sa binata.
Binawi niya ng dahan-dahan ang kanyang braso. Sino po sila? At bakit ninyo ko tinatawag sa pangalang yan? Tanong ng babae. Ang boses nito ay eksaktong katulad ng kay Bianca. Ngunit may kakaibang lamig at distansya na tila ba ngayon lang sila nagkita. Anong ibig mong sabihin? Ako to Bianca. Ako ang asawa mo. Medyo kumaralgal ang boses ni Alexander. Ang puso niya ay tumitibok ng napakabilis. 3 taon. 3 taon kitang iniyakan. Tapos narito ka ngayon, ikakasal ka sa ibang lalaki. Huwag ka nga mag-iskandalo rito, mister. Isang lalaki ang mabilis na lumapit mula sa altar. Siya ang groom, si David. Agad niyang hinawakan ng braso ang bewang ng bride. Sino ka ba? Huwag mong hawakan ng fiancé ko. Bitawan mo siya, David. Bulyaw ni Alexander. Ang kanyang otoridad bilang bilyonaryo ay nangibabaw. Asawa ko siya. Nagkakamali ka. Pakiusap. Mahinahong sumingit ang bride. Bagamat bakas ang kaba sa kanyang muka. Hindi ako si Bianca. Ako si Riza. Riza Gomez ang pangalan ko. Hindi kita kilala, mister. Riza? Hindi. Nagsisinungaling ka. Tingnan mo ako, Bianca. Ako si Alexander. Ang asawa mo. Pagmamakaawa ng lalaki, pilit hinahanap sa mga mata ng babae ang kahit katiting na pagkilala. Ngunit purong pagkalito at takot lamang ang nakita niya sa dalaga. Pasensya na sir, talagang nagkakamali ho kayo. Ngayon lang kita nakita sa buong buhay ko. Bago pa man makapagsalitang muli si Alexander, may 2 maliliit na tinig ang bumasag sa tensyon mula sa likuran ng aisle. Mama, ano pang nangyayari? Lumingon si Alexander sa pinagbula ng boses. Doon, nakatayo ang 2 batang lalaki. May edad na humigit kumulang 3 taon. Suot ang maliliit na terno. Pareho silang may kulot na buhok, matangos na ilong, at pamilyar na mga mata. Mga matang gabi-gabi niyang nakikita sa salamin. Nalaglag ang panga ni Alexander. Ang 2 bata ay kamukhang-kamukha niya noong kabataan niya. Mama? Bulong ni Alexander habang nakatingin sa mga bata. Tapos ay binalingan si Riza. Sila bang mga anak mo? Oo, sila ang mga anak ko. Matapang na sagot ni Riza habang kinukuha ang 2 bata para itago sa kanyang likuran. Kaya pakiusap, umalis ka na. Huwag mong sirain ang araw na ito. Napatulala naman si Alexander. 3 taon nang nakakaraan bago nawala si Bianca. Nalaman nilang buntis ito. At ngayon, may 2 bata na kamukhang-kamukha niya na tinatawag ang kanyang patay na asawa bilang mama. Dito maaari. Bulong ni Alexander habang ang kanyang mundo ay tuluyan ng gumuho at nabuo muli sa isang kisap mata. Binalot ng bulungan ang buong hardin. Hindi gumagalaw si Alexander sa gitna ng aisle, habang si Riza naman ay mahigpit na yakap ang 2 bata sa kanyang likod. Umalis ka na, Mr. Rosales. May pagbabanta sa boses ng groom na si David. Huwag mong pilitin ang mga security ko na. Kalad ka rin ka palabas. Kasal ko to. Ngunit hindi siya tinignan ni Alexander. Ang kanyang mga mata ay nakapako lang sa 2 bata na nakasiksik sa bestida ni Riza. Ilang taon na sila? Tanong ni Alexander. Basag ang boses, ngunit may pinal na tono. Ano bang pakialam mo? Sagot ni Riza. Bakas ang kaba sa kanyang puso. David, pakiusap. Paalisin mo na siya. Natatakot ang mga bata. Alexander, tara na muna. Gumagawa ka na ng iskandalo. Bulong ni Rafi habang hinahawakan ang balikat ng kaibigan upang akayin ito palayo. Bumitiw si Alexander at humakbang ng 1 beses pabalik. Ngunit hindi pinalampas ang bawat galaw ni Riza. 3 taon. Mukha silang 3 taong gulang, Bianca. Riza ang pangalan ko. Sigaw ng babae. Medyo nanginginig ang labi. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, hindi kita kilala. Sa David ang pakakasalan ko, hindi ikaw. Mama, sino po siya? Bakit niyo po kayo inaaway? Tanaw ng isa sa mga kambal.
Si Lino, habang nakatingin kay Alexander, gamit ang mga matang, tila salamin ng sariling mukha ng bilyonaryo. Lumuhod si Riza para pantayan ang bata. Huwag kang mag-alala, Lino. Okay lang si Mama. May nagkamali lang na bisita. Lino? Pag-uulit ni Alexander sa pangalan ng bata. Ramdam niya ang pamilyar na pintig ng kanyang puso. Lumingon siya kay David. Ang mga mata ay puno ng galit at pagdududa. Ano ginagawa mo sa asawa ko? Paano mo siya nakuha? Nahihibang ka na. Patagal ko nang kasama si Riza. Kami nagpalaki sa mga batang yan. Nagsisinungaling ka. Kung talagang matagal mo na siyang kasama, bakit ngayon lang kayo ikakasal? At bakit ang mga batang yan? Bakit ganyan ang hitsura nila? Sumingit si Riza. Tumayo siya ng matuwid at humarap kay Alexander. Mister, hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo o kung sino ang nawala sa'yo. Pero pakiusap naman, may puso ka ba? Araw ko to, kasal ko to. Bakit mo ba ako ginugulo? Dahil ikaw ang asawa ko. Pagmamatigas ni Alexander. Lumapit siya. Sapat lang para maamoy ang pamilyar na pabango nito. Ang banayad na amoy ng vanilya na palaging gamit ni Bianca. Amoy mo pa lang. Alam ko na. Hindi ako pwedeng magkamali, Bianca. Please, tumingin ka sa akin. Wala ka ba talagang maalala? Kumunot ang noo ni Riza. May panandali ang sakit na dumaan sa kanyang mga mata na tila ba may sumasakit sa kanyang ulo. Ngunit agad din itong nawala. Wala akong dapat maalala sa iyo, mister. Please, David, ituloy natin ang kasal. Ayoko na rito. Hindi matutuloy ang kasal na ito. Deklarasyon ni Alexander. Inilabas niya ang kanyang telepono at mabilis na nagdial. Secretary Baltazar, ianda mong helicopter at tawagan mo ang pinakamagaling na DNA specialist sa ospital natin. Ngayon din. Anong DNA? Humarang si David. Nanlalaki ang mga mata. Wala kang karapatang pakialaman ng pamilya ko. Pamilya mo? Ngumiti ng mapait si Alexander. Titingnan natin paglabas ng resulta. At tandaan mo to, David. Kung napatunayan kong itinago mo ang asawa ko, sisiguraduhin kong walang matitira sa negosyo mo. Bukas na bukas din. Alexander, sumusobra ka na! Sigaw ni Riza. Pilit na ipinagtatanggol si David. Wala kang katibayan. Isang estranghero ka lang na nagugulo sa amin. May katibayan ako, Riza. O Bianca. Seryosong sagot ni Alexander habang nakatingin sa kambal. Ang mukha ng mga anak ko, yan ang pinakamalaking katibayan ko. Tumingin si Riza sa kanyang mga anak, tapos ay muling tumingin sa mukha ni Alexander. Sa unang pagkakataon, napansin niya ang nakagigimbal na pagkakahawig ng bilyonaryo sa kanyang mga kambal. Natahimik siya. Unti-unting pumasok ang takot sa kanyang puso na baka ang buhay na kinagisnan niya sa nakalipas na 3 taon ay isang malaking kasinungalingan lamang. Binalot ng matinding katahimikan ng resort. Matapos kanselahin ang kasal dahil sa tensyon, pinilit ni Alexander na kausapin si Riza ng pribado, kasama si David na hindi mapakali sa isang sulok. Ang kambal ay pansamantalang binantayan ni Rafi sa labas. Riza, sabihin mo sa akin ang totoo. Panimula ni Alexander. Nakatayo malapit sa bintana habang nakatingin sa babaeng suot pa rin ang trahe de boda. Saan mo unang nakilala si David? Bakit ko sasagutin ang mga tanong mo? Sagot ni Riza. Yakap ang sariling mga braso. Sabi ko naman sa'yo, wala ako naaalang Alexander sa buhay ko. Riza, huwag mo siyang kausapin. Sumingit si David. Pawisan ng noo. Mr. Rosales, bilyonaryo ka oo, pero wala kang karapatang iinterrogate ang asawa ko. Hindi mo pa siya asawa, David. At mas mabuting manahimik ka kung ayaw mo hilahin kita sa korte ngayon din. Riza, pakiusap. Tumingin ka sa akin. Humarap si Riza kay Alexander. Sa malapit ang tingin, may kung anong pamilyar na kurot sa kanyang puso na hindi niya maipaliwanag. 3 taon nang nakararaan, nagising ako sa isang ospital sa probinsya. Sabi ni David na aksidente raw ang sinasakyan naming bangka. Doon ko rin nalaman na buntis ako sa kambal. Bangka?
Napakuyom ang palad ni Alexander. Bianca, nawala ka sa gitna ng dagat nung nagbakasyon tayo sa Palawan. Isang yacht accident. Hindi totoo yan. Giit ni Riza, bagamat nagsisimula ng manginig ang kanyang boses. Sabi ni David, magkasintahan kami. Kaya lang wala akong maalala bago ang aksidenteng yun dahil sa trauma. At naniwala ka naman? Riza, o Bianca, tingnan mo ang mukha ko. Wala ba talagang kahit anong nagpapaalala sa'yo? Ang boses ko, ang paraan ng pagtawag ko sa'yo. Bitawan mo ko. Bulong ni Riza, ngunit hindi siya lumalayo. May mga luha nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Masakit ang ulo ko. Pakiusap! David! Humarap si Alexander sa groom na unti-unting umuurong patungo sa pinto. Ikaw ang doktor na nag-asikaso sa kanya sa probinsya, hindi ba? Nalaman ko ng background mo sa loob lang ng 5 minuto mula sa sekretary ko. Nabilog naman ang mga mata ni David. Nagliligtas lang ako na buhay nun. Nakita ko siyang natangay sa dalampasigan. Nagligtas o nagnako ng buhay na may buhay. Itinago mo siya. Pinalitan mo ang pangalan niya dahil alam mong asawa ko siya. Alam mong bilyonaryo ako at hahanapin ko siya. Hindi ito totoo. Sigaw ni David, sabay tingin kay Riza. Riza, huwag ka maniwala sa kanya. Bahal kita. Pinalaki natin ang mga bata na magkasama. Pero, bakit kamukha niyang mga anak ko, David? Sa wakas ay nagtanong si Riza. Ang tinig ay puno ng pag-iyak. Ilang beses kong itinanong sa'yo kung bakit hindi mo kamukha si Nalino at Nathan. Sabi mo, sa lolo nila nagmana. Pero ngayon nakikita ko ang lalaking to. David, sabihin mong totoo. Hindi nakapagsalita si David. Napayuko ito. Isang senyales ng pag-amin na tuluyang nagpabagsak sa puso ni Riza. Kaya pala tuwing gabi, may napapanaginipan ako lalaki na tinatawag akong asawa ko. Pero hindi ikaw ang lalaki yun, David. Lumuhod si Alexander sa harapan ni Riza. Hinawakan ang nanginginig nitong mga kamay. Ako yun, Bianca. Ako ang lalaki sa panaginip mo at narito na ako ngayon. Hindi ko nahahayaang bumula ka pang muli. Bukas ang pinto ng kwarto nang dahan-dahang pumasok ang 2 bata. Bitbit ni Lino ang isang maliit na laruang kotse. Samantalang nakahawak naman si Nathan sa dulo ng coat ni Rafi na sumunod sa kanila nang may pag-aalala sa kanilang muka. Mama! Tawag ni Nathan. Mabilis na lumapit kay Riza na kasalukuyan pang pinatutuyo ang mga luha sa kanyang pisngi. Bakit ka po umiiyak? Inaaway ka ba ng bad uncle? Mabilis na pinunasan ni Riza ang kanyang muka at pinilit na gumiti. Niyakap niya ang 2 bata ng mahigpit. Hindi mga anak, walang umaaway kay mama. Napuwing lang si mama. Tumingin si Lino kay Alexander na nakaluhod pa rin malapit sa kanila. Ikaw po, bakit mo po hawak ang kamay ng mama ko? Napaatras ng kaunti si Alexander. Sa malapit ang tingin, tila ba nakikita niya ang sarili niyang refleksyon sa mga mata ng bata. Ang puso niyang matagal nang naging bato dahil sa dusa ay biglang lumambot. Baby, ako si Alexander. Kumukha mo po si Nathan. Puna ni Lino, itinuro niya ang kanyang kambal. Sabi ni Tito David, kamukha raw namin ang lolo, pero mas kamukha na po kami. Napakagatlabi si Riza. Hindi alam ang sasabihin. Tumingin siya kay David na nakasandal pa rin sa pader. Walang masabi at hindi makatingin ng diretso sa mga bata. David, ihatid mo muna ang mga bata sa sasakyan. Gusto ko muna silang ilayo sa gulo. Huwag mong gagamitin ang sasakyan niya, Riza. Malamig na sumingit si Alexander. Tumayo siya at hinarap ang kanyang kaibigan. Rafi, ihanda mo ang SUV ko. Ihatid mo sila sa Rosales Mansion. Doon sila pansamantalang wala natili. Sandali lang. Wala akong karapatang kunin ng mga bata. Akong kinikilala nilang ama sa loob ng 3 taon. At ninakaw mo ang 3 taon na yun mula sa akin. Hinarap siya ni Alexander. Nagagalit ang mga ngipin, ngunit pinipigilan ang boses dahil sa mga bata.
Huwag mong hihintayin na mawalan ako ng pasensya dito, David. Nagmamagandang loob pa ako na hindi ka ipahuli sa mga pulis. Ngayon din, dahil sa kidnapping. Kidnapping? Nanlaki ang mga mata ni Riza. Alexander, pakiusap. Huwag sa harap ng mga bata. Lumapit si Alexander sa dalawang bata. Dahan-dahang lumuhod para mapantayan ang kanilang taas. Nag-aalangan siyang nag-abot ng kamay. Gusto niyo bang sumakay sa malaking sasakyan? May mga laruan dun sa loob. Nagkatinginan ng kambal. Si Nathan ang unang humakbang. Tila nahihila ng isang pamilyar na pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. May kulay pulong kotse po, Baron? Napangiti naman si Alexander. Isang tunay ng ngiti na ngayon lang muling sumilay sa kanyang muka matapos ang 3 taon. Oo, kahit anong kulay ng kotse na gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Nathan, Lino, huwag kayong sasama sa kanya. Sigaw ni David, ngunit agad siyang hinarangan ni Rafi. David, manahimik ka na kung gusto mo pang may balik ka na klinika bukas. Banta ni Rafi sa bababang boses. Tumingin si Riza kay Alexander. Pagkatapos ay sa kanyang mga anak. Batid niyang hindi niya pwedeng itanggi ang nakikita ng sarili niyang mga mata. Sasama ako sa kanila. Kung saan pupunta ang mga anak ko, doon ako. Asahan ko yung Bianca. Sagot ni Alexander. Tumayo siya at pinagbuksan sila ng pinto. Ayusin natin to sa pamamahay ko. Doon sa kung saan ka talaga totoong nakatira. Habang naglalakad sila palabas ng resort, hawak ni Riza ang mga kamay ng kambal. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang matitinding tingin ni Alexander sa kanyang likuran. Isang titig na puno ng pangungulila, pag-ibig at determinasyon na hindi na siya pakakawalan pang muli. Malaking malaki ang Rosales Mansion. Pagkababa pa lang ng SUV, natulala si Riza habang nakatingin sa naglalakihang mga haligi at magarbong arkitektura ng bahay. Ang kambal naman ay agad na nagtatatakbo patungo sa malawak at luntiang damuhan. Manghang-mangha sa malaking fountain sa gitna. Huwag kayong masyadong malayo, Lino, Nathan. Paalala ni Riza, bakas pa rin ang kaba sa kanyang boses. Hayaan mo sila, Riza. Ligtas sila rito. Maraming bantay ang paligid. Marahang sabi ni Alexander habang sumasabay sa kanyang paglakad. Nang huminto sila sa tapat ng malaking pintuang gawa sa mamahaling kahoy, huminga ng malalim si Riza. Pakiramdam ko hindi ako nararapat dito. Masyadong marangyang lugar na to para sa isang katulad ko. Katulad mo? Tumingin si Alexander sa kanyang mga mata. Puno ng emosyon. Sinasabi ko sa iyo, Bianca, ikaw ang nagpili ng disenyo ng pintong ito. Kulay, materyales, bawat sulok ng bahay na ito ay disenyo mo. Bumukas ang pinto at sinalubong sila ng isang matandang babae na nakasuot ng uniforme ng mayordoma. Nanlaki ang mga mata nito at napahawak sa kanyang dibdib nang makita si Riza. Diyos ko! Ma'am Bianca! Buhay kayo! Napaatras naman si Riza. Tila naguguluhan. Nagkakamali po kayo. Riza po ang pangalan ko. Manampi, siya nga si Bianca. Pagkumpirma ni Alexander, may panginginig sa boses. Saka natin pag-usapan ng detalye. Pakiusap, ipaghanda mo muna ng merienda ang mga bata sa hardin. Opo, Sir Alexander. Pasusunod po. Lumuluhang sagot ng matanda bago mabilis na lumabas para asikasuhin ang kambal. Inakay ni Alexander si Riza patungo sa malawak na sala. Sa ibabaw ng fireplace, nakasabit ang isang napakalaking portrait. Napasinghap si Riza. Ang babae sa painting ay walang iba kundi siya. Nakasuot ng simpleng puting bestida, nakangiti at may hawak na mga bulaklak. Ako ba talaga yan? Tanong ni Riza. Dahan-dahang lumapit sa painting. Itinaas niya ang kanyang mga kamay. Tila gustong hawakan ang sariling muka sa canvas. Yan ang paborito kong larawan mo. Bulong ni Alexander. Nakatayo sa likuran niya. Kinuha yan ng 1 buwan bago ang aksidente. Nung nalaman natin, magiging magulang na tayo. Napakasaya natin noon, Bianca. Pero bakit wala akong maalala? Bakit blanco ang isip ko?
Kung ako nga si Bianca, bakit si David ang palaging nasa isip ko sa tuwing nagigising ako sa umaga? Bakit parang ipinagkait sa akin ng sarili kong katawan ang nakaraan ko? Dahil sa trauma, Bianca. Sagot ng isang pamilyar na boses mula sa likuran. Lumingon sila at nakita si Dr. Castro, ang personal na doktor ng pamilya Rosales, na bitbit ang kanyang medical bag. Kasunod nito si Rafi. Dok, salamat at nakarating ka agad. Gusto kong suriin mo siya at ang mga bata. Nakuha na bang mga DNA samples? Oo, Alexander. Habang naglalaro ang kambal sa labas, nakuha na ng assistant ko ang mga swab samples nila. Ipinadala na sa laboratorio. Makukuha natin ang resulta sa lalong madaling panahon. Paliwanag ni Dr. Castro. Lumapit ang doktor kay Raisa nang may paggalang. Magandang araw, ma'am. Pwede ko ba kayong makausap ng sandali? Tungkol po ba ito sa pagkawala ng memorya ko? Oo. Sagot ng doktor habang umuupo sila sa sofa. Ang retrograde amnesia ay madalas mangyari pagkatapos ng isang malubhang pinsala sa ulo, matinding emosyonal na trauma. Kung totoong sinabi ni David na natagpuan ka niya sa dalampasigan, ang kakulangan ng oxygen sa utak habang nalulunod ka ay sapat na para burahin ang iyong mga alaala. May pag-asa pa ba siyang maalala ako, Dok? Agarang tanong ni Alexander, hindi mapakali sa kanyang tayo. Huwag mong biglain ang asawa mo, Alexander. Ang pagpilit sa kanya ay maaaring magdulot ng matinding sakit ng ulo o higit pang psychological stress. Hayaan natin ang mga pamilyar na bagay, amoy o emosyon ang unti-unting magpagising sa nakaraan ng asawa mo. Tumingin si Raisa kay Alexander. Nakikita niya ang labis na takot at pag-asa sa mga mata ng bilyonaryo. Isang emosyon na hinding-hindi niya nakita kay David sa loob ng 3 taon. Kay David, palaging may itinatagong kaba. Ngunit sa lalaking ito sa kanyang harapan, purong pagmamahal ang kanyang nababasa. Mr. Rosales? Panibula ni Raisa. Alexander. Pagtatama ng lalaki, lumuhod muli sa harapan niya at hinawakan ang nanginginig niyang mga daliri. Pakiusap. Tawagin mo akong Alexander. Alexander! Pag-uulit niya at sa isang saglit, naramdaman niya ang isang kuryente ng kapanatagan sa kanyang puso. Kung mapatunayan man ng DNA na ako nga si Bianca at ang mga bata ay sa'yo, paano natin uumpisahan ang lahat? Isang estranghero ka pa rin sa paningin ko. Di mo kailangan madaliin ang lahat. Gagawa tayo ng mga bagong alaala habang hinihintay natin ang mga alaala mo na bumalik. Ang mahalaga, darito ka na, kasama ko, kasama ang mga anak natin. Mula sa hardin, narinig nila ang tawanan ng kambal habang naghahabulan kasama si Manang Fe. Tumingin si Raisa sa labas at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakaramdam siya ng tunay na kahulugan ng salitang tahanan. Gabi na ngunit maliwanag ang buong library ng Rosales Mansion. Nakaupo si Raisa sa malaking leather sofa, habang si Alexander naman ay hindi mapakali. Pabalik-balik sa paglalakad sa tapat ng kanyang desk. Sa labas ng silid, mahimbing nang natutulog ang kambal matapos ang mahabang araw ng paglalaro. Narinig nila ang marahang katok sa pinto. Pumasok si Rafi na may dalang isang puting sobre. Agad na tumigil si Alexander sa paglakad. Narito na ba? Tanong ni Alexander. Halos mapatid ang hininga sa kaba. Oo, kaahatid lang na tauhay Dr. Castro mula sa laboratorio. Sagot ni Rafi. Seryoso ang muka habang iniabot ang sobre sa kaibigan. Ikaw na magbukas, Alexander. Karapatan niyan. Tulungin si Alexander kay Raisa. Bahagyang nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang papel. Gusto mo bang ikaw magbasa, Raisa? Umiling si Raisa. Hinawakan ang kanyang puso na nabilis din ang tibok. Hindi. Pakiusap. Ikaw na. Mas handa ka kaysa sa akin. Huminga ng malalim si Alexander. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre at binuklat ang dokumento. Mabilis na hinanap ng kanyang mga mata ang huling bahagi ng pahina kung saan nakasulat ang konklusyon ng pagsusuri.
Natahimik naman ang buong silid. Ilang sandali pa, unti-unting nangilid ang luha sa mga mata ng binata. Napabitaw siya sa desk at napasandal. Tila ba nawala ng lakas ang kanyang mga tuhod. Alexander, anong nakasulat? Nag-aalalang tumayo si Riza at lumapit sa kanya. Sabihin mo sa akin, please. 99.9%. Bulong ni Alexander. Lumingon sa kanya habang umaagos ang luha. Probability of paternity. Silang mga anak ko, Bianca. Anak natin si Nalino at Nathan. Napasinghap naman si Riza. Kahit pa inaasahan na niya ito dahil sa mukha ng mga bata, iba pa rin ang bigat ng katotohanan kapag nakasulat na sa papel. Ibig sabihin, asawa mo nga talaga ako? Oo, mahal ko. Ikaw si Bianca Rosales, gaya sa isang babaeng pinangakuan ko sa harap ng altar. Sagot ni Alexander. Dahan-dahang hinawakan ang magkabilang pisngi ni Riza. Hindi ka si Riza Gomez. Ikaw nawawalang bahagi ng buhay ko. Napaupo si Riza sa tabi ng desk. Pilit na pinoproseso ang lahat. Pero paano si David? Paano ang 3 taon na pinaniwala niya ako na siyang buhay ko? Ang lahat ng pag-aalaga niya sa akin at sa mga bata. Ginamit niyang kahinaan mo para kunin ka, Bianca. May diing sabi ni Alexander. Lumuhod sa tapat niya. Nagnakaw siya ng pamilya na hindi sa kanya. Pero huwag ka mag-alala. Hindi ko siya hahayaang makalapit pa ulit sa inyo. Natatakot ako, Alexander. Natatakot ako dahil wala pa rin akong maalala. Paano kung hindi ko na muling maibigay ang dating pagmamahal na hinahanap mo? Hindi mo kailangan pilitin ang sarili mo na maging dating Bianca. Nandito ko para mahalin kung sino ka ngayon. Kung si Riza ang kilala mo sa sarili mo, mahalin ko si Riza habang tinutulungan kitang mahanap si Bianca. Napatitig si Riza sa mga mata ng lalaki. Sa kabila ng karangyaan ng paligid, ang tanging nakikita niya ay ang tapat at nag-uumapaw na pagmamahal ng isang asawang matagal na naghintay. Salamat, Alexander. Bulong niya, bago dahan-dahang isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito. Hinahayaang balutin siya ng init ng kanyang tunay na tahanan. Sinalubong si Riza ng amoy ng bagong lutong sinangag at kapeng barako pagkababa niya sa hagdanan kinabukasan. Nakasuot na siya ng simpleng damit na ipinahiram ni Manang Fe. Sa pagkainan, naroon na si Alexander na may hawak na tablet, habang si Lino at Nathan naman ay masayang kumakain ng pancakes. Mama! Sabay na sigaw ng kambal na makita siya. Good morning mga anak! Nakangiting lumapit si Riza at hinalikan sila sa noo bago umupo sa tabi ni Nathan. Good morning, Bianca. Masarap bang tulog mo? Medyo naninibago pa, pero maayos naman. Sagot ni Riza at bahagyang naiilang sa tawag nitong Bianca. Alexander, tungkol nga pala sa mga bata, paano natin ipapaliwanag sa kanilang lahat? Papa! Biglang singit ni Nathan habang punong-puno ng sirup ang muka. Sabi po ni Tito ay ni Papa Alexander, siya raw pong real papa namin. Nabilaukan si Riza sa iniinom na tubig. Agad siyang pinasadahan ni Alexander ng tissue. Dahan-dahan lang anak. Kinausap mo na sila? Bulong ni Riza kay Alexander. Medyo nanlalaki ang mga mata. Sinabi ko lang ang totoo sa paraang maiintindihan nila. Marahang sagot ni Alexander. Lino, Nathan, anong sinabi ko sa inyo kanina? Ibinaba ni Lino ang kanyang tinidor at seryosong tumingin kay Riza. Sabi po ni Papa Alexander, nagkaroon daw po ng malaking wave sa dagat noon kaya nawala si Mama. Tapos, itinago raw po kami sa ibang bahay. Pero ngayon, nahanap na niya kami kaya dito na kami titira sa castle niya. Napaiyak naman si Riza sa narinig. Tumingin siya kay Alexander na ngayon ay nakatingin din sa kanya ng may malalim na emosyon. Hindi sila nagprotesta? Tanong ni Riza. Bata pa sila, Riza. Ang alam lang nila, may nagmamahal sa kanila. At saka, dugong Rosales yan. Ligas ang koneksyon ng ama sa mga anak niya. Salamat, Manang Fe. Sabi ni Alexander bago muling humarap kay Riza. Mamayang hapon darating ang mga bago mong damit at mga gamit ng bata. Gusto ko ring dalhin ka sa paborito mong hardin, dito sa likod ng mansyon.
Baka makatulong sa memorya mo. Gusto ko yan. Tango ni Riza. Subalit bago pa man sila makatapos kumain, pumasok si Rafi na may seryosong muka. Alexander, kailangan nating mag-usap sa library. Gayon na. Seryosong pakiusap ni Rafi. Tumingin si Alexander kay Riza. Sadali lang to, mag-almusal ka lang. Sumunod si Alexander kay Rafi sa library at isinara ang pinto. Ano yun, Rafi? May problema ba kay David? Higit pa ron, Alexander. Tumawag ang mga tauhan natin na nagbabantay sa klinika ni David. Bago pa man natin siya mapuntahan ng mga abogado natin, naitapon na niya mga lumang medical record ni Bianca. 3 taon ang nakakaraan. At ang mas malala, ano? Matigas na tanong ni Alexander. Nakaalis na siya ng bansa kaninang madaling araw patungong Canada. Tumakas si David, Alexander. Iniwan niyang lahat ng ari-arian niya rito para lang hindi makulong. Napakuyom ang palad ni Alexander sa galit. Ngunit kasabay niyon ay nakaramdam din siya ng ginhawa. Hayaan mo siya. Mas mabuting wala na siya rito para hindi na niya magulo pang isip ng asawa ko. Ang mahalaga ngayon, nasa akin ang pamilya ko. Maliwanag ang sikat ng araw nang dalhin ni Alexander si Riza sa likod ng mansyon. Isang malawak na rose garden ang pumadya sa kanyang paningin. Kulay rosas, puti at pulang mga rosas ang nakatanim sa bawat sulok. Sa gitna ay may isang glass greenhouse. Ang ganda rito, bulong ni Riza habang hinahawakan ang dulo ng isang talulot ng puting rosas. Ikaw nagpatanim ng lahat ng ito. Lumapit si Alexander sa kanya. Nakapamulsa ang isang kamay. Sabi mo noon, gusto mo ng lugar kung saan pwede ka magbasa habang pinapanood ang paglaki ng mga bulaklak. Talaga ba? Lumingon si Riza sa kanya. May bahagyang ngiti sa labi. Mukhang masayahin akong tao noon, Alexander. Napakamasayahin mo talaga, Bianca. At napakabait. Titig na titig si Alexander sa kanyang muka. Ikaw ang nagpabago sa akin. Doon, trabaho lang ang alam ko. Pero nang dumating ka, natuto akong umiti. Bahagyang napayuko si Bianca. Nakaramdam ng kaunting hiya, ngunit may kasamang kilig sa kanyang puso. Alexander, paano ba tayo nagkakilala? Natawa ng bahagya si Alexander, isang tunay at malambing na tawa. Nagkabanggaan tayo sa isang coffee shop. Natapon ang kape ko sa mamahaling suit ko. Galit na galit ako noon, pero imbis na humingi ng tawad ng may takot, sinungitan mo pa ako dahil nakaharang daw ako sa daan. Nagawa ko yun sa isang bilyonaryo? Di makapaniwalang napatawa rin si Riza. Oo, doon ako nahulog sa'yo. Walang natatakot sa akin noon pero ikaw, tinignan mo ako bilang isang normal na lalaki lang. Sagot ni Alexander, dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Bianca. Naramdaman mo na ba uli ang pakiramdam na yon? Tumingin si Bianca sa kanilang mga magkahawak na kamay. Hindi ko alam kung alaala ito, Alexander, pero tuwing malapit ka sa akin, hindi ako natatakot. Ligtas ang pakiramdam ko. Ibang-iba noong kasama ko si David. Nasaan po si Tito David, Mama? Biglang sumulpot si Lino mula sa likod ng mga halaman. Bitbit ang isang maliit na watering can. Kasunod nito si Nathan na may dalang laruang pala. Naupo si Bianca para pantayan ng mga bata. Si Tito David nyo ay may pinuntahang malayong lugar para magtrabaho, Lino. Hindi na po ba siya babalik? Tanong naman ni Nathan. Tumingin si Bianca kay Alexander. Humihingi ng tulong sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Lumapit si Alexander at lumuhod din sa tabi ng mga bata. Nathan, Lino, makinig kayo kay Papa. Seryoso ngunit malambing na sabi ni Alexander. Si Tito David na nag-alaga sa inyo noon at nagpapasalamat si Papa sa kanya. Pero ngayon, ako nang kasama ninyo. Ako magtatanggol sa inyo at kay Mama. Gusto niyo ba yun? Opo, gusto ko po rito kasi ang laki ng playground. Masayang sagot ni Nathan. Gusto ko rin po kayo, Papa Alexander, kasi binigyan mo ko ng pulang kotse. Dagdag na ba ni Lino na nagpatawa sa kanilang lahat. Inakay ni Alexander ang mga bata para magdidilig ng mga halaman, habang si Bianca naman ay nakatayo lang, pinapanood ang 3 pinakamahalagang lalaki sa kanyang buhay. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang unti-unting pagkabuo ng kanyang puso.
kahit pa blanko pa rin ang kanyang nakaraan. Sumapit ang gabi at napuno ang buong dining room ng halimuyak ng paboritong ulam ni Bianca noon. Ang baka na may creamy mushroom sauce. Nakaupo ang pamilya sa mahabang lamesa at sa pagkakataong ito, mas nakaka-relax na ang kapaligiran. Matapos mapatunayan ng DNA ang katotohanan, unti-unti nang tinatanggap ni Bianca ang kanyang bagong buhay bilang asawa ni Alexander. Papa, pwede po ba kaming matulog sa kwarto mo mamaya? Ang laki po kasi ng bed doon. Tanong ni Nathan habang kumakain. Oo naman Nathan, kahit gabi-gabi pa kayo matulog doon, wala problema kay Papa. Nakangiting sagot ni Alexander habang pinupunasan ng tissue ang dumi sa pisngi ng anak. Tumingin naman si Lino kay Bianca at tila nag-aalangan. Mama, sasama ka rin po ba sa amin sa malaking bed ni Papa? Nabulunan ng bahagya si Bianca sa kanyang iniinom na juice. Agad na namula ang kanyang mga pisngi. Tumingin siya kay Alexander na ngayon ay may nakatutok na mapaglarong ngiti sa kanya. Mga anak, malaki na kayo. Pwede naman kayong dalawa lang muna ni Papang magkasama. Iwas tinging sagot ni Bianca habang pinaglalaroan ang pagkain sa kanyang plato. Bakit naman Bianca? Dati naman, magkasama tayo sa isang kama tuwing gabi. May nagbago ba? Alexander, pakiusap. Nasa harap tayo ng mga bata. Bulong ni Bianca, lalong namumula. Hindi pa rin ako sanay. Alam mo namang... Alam ko, nagbibiro lang ako. Tawa ni Alexander, subalit agad ding naging seryoso ang kanyang mga bata. Pero seryoso Bianca, gusto kong maging komportable ka rito. Hindi kita mamadaliin sa kahit anong bagay. Salamat. Taus-pusong sagot ni Bianca. Pagkatapos ng hapunan, pinaligo na ni Manang Fe ang kambal habang si Bianca at Alexander naman ay naiwan sa balkonahe. Nakatanaw sa malawak na lungsod mula sa itaas. Alexander, kanina habang kumakain tayo, may biglang pumasok na imahe sa isip ko. Mabilis na lumapit sa kanya si Alexander, bakas ng excitement. Ano yun? May naaalala ka ba? Isang eksena na may nagluluto, tapos may yumakap sa akin mula sa likod habang tumatawa. Kwento ni Bianca, tumingin sa mga mata ng bilyonaryo. Ikaw ba yon? Ako nga yon. Marahang hinawakan ni Alexander ang kamay niya. Idinala ito sa kanyang dibdib kung saan mararamdaman ang mabilis na pintig ng kanyang puso. Palagi kitang ginugulo tuwing nagluluto ka dahil gusto ko lang na pansinin mo ko. Bianca, masaya ako at unti-unti nang bumabalik ang alaala mo. Hindi ko alam kung alaala ito, dikta lang ng puso ko. Pero kapag kasama kita ngayon, nararamdaman ko na hindi ako estranghero sa buhay mo. Nararamdaman ko na dito talaga ako nakatira. Dahil simulat sa pool, sa akin ka lang talaga Bianca. Wika ni Alexander bago dahan-dahang inilapit ang kanyang buka upang idikit ang isang matamis at banayad na halik sa noo ng kanyang asawa. Malamig ang simoy ng hangin sa balkonahe nang magpasya sina Alexander at Bianca na pumasok sa loob ng master bedroom. Doon, dinala ni Alexander ang isang lumang kahon na gawa sa mamahaling kahoy. Ibinaba niya ito sa gitna ng kama. Ano ito? Tanong ni Bianca habang nakatingin sa kahon. Mga alaala natin, mula noong magkasintahan pa lang tayo hanggang sa araw ng kasal natin. Hindi ko ito'y tinapon kahit nung akala kong wala ka na. Kinuha ni Bianca ang unang bagay sa ibabaw, isang lumang Polaroid photo. Larawan yon ng isang dalampasigan kung saan buhat-buhat siya ni Alexander habang pareho silang basang-basa at tumatawa. Ito ba yung unang bakasyon natin? Tanong ng dalaga, tila may kung anong pamilyar na init na gumapang sa kanyang puso. Oo, natatakot ka sa malalaking alon noon, kaya binuhat kita. Sabi mo pa nga kapag binitawan kita, hindi mo na ako kakausapin kahit kailan. Natawa ng bahagya si Bianca. Ang sungit ko pala talaga sa iyo noon. Pero mahal na mahal mo ko. Mabilis na hirit ni Alexander. Ang mga bata ay puno ng pagmamahal. Tignan mo pang sumunod na larawan. Inabot ni Bianca ang isang piraso ng papel. Isa itong resibo ng isang simpleng karinderya. Kumunot ang kanyang noo. Bakit mo itinabi ang resibo ng pagkain?
Dahil dyan mo ako unang dinala noong sinabi kong nagsasawa na ako sa mga mamahaling restaurant. Sabi mo, ang tunay na masarap na pagkain ay hindi sinusukat sa presyo, kundi sa kasama mo habang kumakain. Napatitig si Bianca sa resibo. Biglang sumakit ang kanyang sentido. Napahawak siya sa kanyang ulo at napapikit ng mariin. Bianca, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Alexander. Agad siyang inalalayan sa balikat. Huwag mong pilitin makaalala kung hindi mo pa kaya. May narinig akong boses. Bulong ng asawa. Pilit na inaalala ang boses sa kanyang isip. Sabi mo, kahit mamulubi ako, basta ikaw ang kasama ko, Alexander. Pinakamayaman pa rin ako sa mundo. Sinabi ko ba talaga yun? Nanlaki ang mga bata ni Alexander. Hindi ba pigilan ang labis na tuwa? Oo, sinabi mo yan nung gabi matapos nating kumain sa karinderyang yan. Bianca, naaalala mo na. Idinilat ni Bianca ang kanyang mga bata. Tumingin siya kay Alexander at sa unang pagkakataon, hindi na lang takot o pagkalito ang naroon, kundi ang unti-unting pagbabalik ng isang pamilyar na pagmamahal. Alexander, ikaw nga ang lalaki sa mga panaginip ko. Ako nga, mahal ko. Masayang sagot ni Alexander bago niyakap ng napakahigpit ang asawa. Sa bawat segundo ng kanilang yakap, naramdaman ni Bianca na ang kanyang nakaraan, bagamat hindi pa buo, ay unti-unti nang nagkakaroon ng liwanag. Kinabukasan, naging maaliwalas ang buong mansyon. Mas lalong naging masaya ang tawanan ng pamilya Rosales. Habang naglalaro ang kambal sa malawak na sala kasama si Manang Fe, nagpasya si Alexander na dalhin si Bianca sa isang espesyal na silid sa ikalawang palapag. Ang silid na hindi binubuksan ng sinuman sa loob ng 3 taon. Manda ka na ba? Tanong ni Alexander habang nakahawak sa gintong seradura ng pinto. Huminga ng malalim si Bianca. Kasama naman kita kaya handa na ako. Pikit matang binuksan ni Alexander ang pinto. Pagpasok nila, tumambad kay Bianca ang isang napakagandang walk-in closet. Nakasabit doon ang mga mamahaling damit, mga designer bags at mga sapatos na perpektong nakahanay. Ngunit ang kumuha ng kanyang atensyon ay ang isang malaking glass case sa gitna ng silid. Sa loob niyon ay may nakasuot na marangyang gown na gawa sa mamahaling lace at sutla. Ang kasal natin, bulong ni Bianca, dahan-dahang lumapit sa glass case. Yan ang wedding gown mo, sabi ni Alexander, sumunod sa kanya at tumayo sa kanyang likuran. Custom-made mula sa Paris. Sabi mo noon, gusto mong itabi ito para kung sakaling magkaroon tayo ng anak na babae, may gagamitin siya sa kanyang kasal. Napaawang ang labi ni Bianca. Hinawakan niya ang salamin. Alexander, naaalala ko ang gabi bago ang kasal natin. Umiiyak ako sa kwarto ko dahil natatakot ako na baka hindi ako maging mabuting asawa sa isang bilyonaryong katulad mo. Mabilis na humarap si Alexander sa kanya. Bakasang matinding gulat at saya sa kanyang muka. Naalala mo yun? Anong ginawa ko nang tumawag ka sa akin? Pinasok mo ang mansyon ng mga magulang ko kahit bawal makita ng groom ang bride bago ang kasal. Umakyat ka sa bintana ng kwarto ko. Dahil hindi ko kayang marinig na umiiyak ka. Tugon ni Alexander. Hinawakan ang magkabilang kamay ni Bianca at dinala ito sa kanyang mga labi para halikan. Sabi ko sa iyo noon, hindi mo kailangan maging perpekto. Kailangan mo lang akong mahalin. At mahal na mahal kita, Alexander. Wika ni Bianca. Ang mga salitang yon ay lumabas sa kanyang labi ng walang alinlangan. Hindi na ito boses ng isang napilitang maging asawa. Bianca, bulong ni Alexander. Tila ba musika sa kanyang pandinig ang pagbabalik ng tunay na pagkakakilanlan ng asawa. Nasisiguro mo ba na ako na ba talagang nakikita mo? Ikaw lang naman palagi, Alexander. Kahit noong binura ng aksidente ang memorya ko, ang puso ko, palaging sa'yo lang tumitibok. Kaya pala hindi ko magawang ibigay ang buong sarili ko kay David dahil may nagmamay-ari na ng buong pagkatao ko. Biglang bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang 2 bata. Hiningal sa pagtakbo. Papa! Mama! Look po! May picture po kayo dito na may suot na korona si Mama! Lumuhod sina Alexander at Bianca para salubungin ang mga bata. Kinuha ni Alexander ang album at binuklat ito sa harap ng kambal. Larawan yon ng kanilang kasal. Tignan niyo, Lino, Nathan. Ito si Mama niyo nung araw na
Nangako kami na magsasama kami habang buhay. Wow! Ang ganda mo po, Mama! Manghang-manghang sabi ni Nathan. Inahawakan ang mukha ng ina sa larawan. Parang princess! At si Papa naman ang prince mo, di ba, Nathan? Pilyong tanong ni Alexander sa anak. Opo, pero mas pogi po ako kay Papa! Hirit naman ni Lino na nagdulot ng malakas na tawanan sa kanilang apat. Niyakap ni Bianca ang kanyang dalawang anak habang binalot naman sila ni Alexander ng kanyang malalaking braso. Ang pamilyang minsan ang winasak ng trahedya ay tuluyan ang nabuo, mas matatag at puno ng pag-asa sa ilalim ng maliwanag na sikat ng bagong umaga. Kinabukasan, maaga silang nagising. Matapos ang sunod-sunod na pagbabalik ng alaala ni Bianca, nagpa siya si Alexander na mas formal pang ipakilala ang kanilang tunay na pamilya sa kambal. Nakaupo silang apat sa malambot na carpet sa gitna ng malawak na sala. Pinaliligiran ng mga laruan ni Lino at Nathan. Mga anak, sandali muna sa paglalaro. May gustong sabihin sa inyo si Mama at si Papa. Ibinaba ni Nathan ang kanyang pulang laruang kotse habang si Lino naman ay tumabi sa kanyang kapatid. Parehong nakatingin ang mausisa sa kanilang mga magulang. Ano po yun, Mama? May bago po ba kaming laruan? Higit pa sa laruan, mga anak. Sumingit si Alexander. Inabot niya ang kamay ni Bianca at hinawakan ito ng mahigpit bago muling humarap sa kambal. Gusto kong malaman ninyo na ang bahay na ito, hindi lang ito basta bahay na binibisita natin. Ito ang totoong tahanan ninyo. Kumunot ang noo ni Lino. Paano po si Tito David? Doon po kami nakatira sa lumang bahay, di ba po? Huminga ng malalim si Bianca. Tumingin siya kay Alexander. Humihingi ng lakas bago muling pumaling sa mga anak. Lino, Nathan, si Tito David ninyo ay isang mabuting doktor na tumulong kay Mama noong nagkasakit si Mama at nawala ng alaala. Pero hindi siyang totoong papa ninyo. Hindi po! Ibig sabihin po, ikaw po talagang totoong papa namin, hindi po si Tito David? Oo, Nathan, akong totoong papa ninyo. Seryoso ngunit puno ng pagmamahal na sagot ni Alexander. Lumapit siya ng kaunti at hinawakan ang maliliit na balikat ng dalawang bata. Bago pa kayo ipanganak ni Mama, magkasama na kami rito. Kaya lang, nagkaroon ng malaking aksidente, kaya matagal tayong nagkahiwalay. Pero ngayon, hindi ko na kayo hahayaang mawala pa. Sinasabi namin ito sa inyong dalawa para mas malinawan kayo habang bata pa at para hindi kayo malito. Natahimik ang dalawang bata ng ilang sandali. Tila ba pinoproseso ng kanilang maliliit na utak ang narinig. Si Lino ang unang nagsalita. Tumingin siya sa portrait ni Bianca na nakasabit sa ibabaw ng fireplace. Kaya pala kamukhang-kamukha mo kami, Papa? Tanong ni Lino. Sabi kasi ng mga kalaro namin sa lumang bahay, hindi daw namin kamukha si Tito David. Natawa ng bahagya si Alexander, pagkamat may luha sa kanyang mga bata. Oo, Lino, dahil mga anak ko kayo, sa akin kayo nagmana ng nakatigasan ng ulo at ng mga bata ninyo. Dito na po ba kami titira dito habang buhay? Tanong naman ni Nathan, bakas ang pananabik sa kanyang boses. Oo, dito na tayo. Sagot ni Bianca, sabay yakap sa kanilang dalawa. Kasama si Papa ninyo, wala nang aalis at wala nang magtatago sa atin. Yay! May malaki na kaming pool! May papa pa kami na may maraming kotse! Masayang sigaw ni Nathan habang nagtatatalon sa tuwa. Pero Papa, hindi ka po ba aalis katulad ni Tito David? Sabi kasi ni Tito David noon, babalik siya pero hindi na siya nagpakita sa amin. Lumuhod si Alexander upang mapantayan ng husto ang paningin ng kanyang mga anak. Tiningnan niya ito ng diretso sa mga mata gamit ang buong katapatan ng kanyang pagkatao. Lino, makinig ka sa akin. Ang isang Rosales ay hindi umaalis kapag kasama ang pamilya niya. Hindi ko kayo iiwan. Pangako yan ng papa mo. Pangako po? Itinaas ni Lino ang kanyang maliliit na daliri. Natawa ng malambing si Alexander at pinag-abot ang kanilang mga daliri. Pangako, mga anak. Habang pinapanood ni Bianca ang tagpong iyon, naramdaman niya ang labis na pasasalamat sa kanyang puso. Ang takot na baka hindi siya tanggapin o maunawaan ng mga bata ay tuluyan ang napawi ng purong pagmamahal na naglalapit sa isang ama at sa kanyang mga anak. Sige na, maglaro na kayo ron sa hardin kasama si Manang Fe. Utos ni Bianca sa dalawa.
May pag-uusapan lang kami ni Papa ninyo. Opo, Mama. Sabay na sagot ng kambal bago mabilis na nagtatatakbo palabas patungo sa Rose Garden. Nang maiwan silang dalawa sa sala, lumapit si Alexander kay Bianca at niyakap ito mula sa likod. Eksakto sa paraang naaalala ni Bianca sa kanyang mga panaginip. Salamat, Bianca. Salamat dahil pinayagan mo ko maging ama sa kanila. Wala kang dapat ipagpasalamat, Alexander. Ikaw ang ama nila at ikaw ang buhay ko. Ako ang dapat magpasalamat dahil hindi ka sumuko sa paghahanap sa amin. Kahit 100 taong pang lumipas, Bianca, hahanapin at hahanapan pa rin kita. Seryosong sagot ni Alexander bago inilapat ang isang matamis na halik sa mga labi ng kanyang asawa. Isang halik na nagpapatunay na ang kanilang pag-ibig ay muling nagtagumpay laban sa lahat ng pagsubok ng tadhana. 1 linggo ang mabilis na lumipas matapos ang pag-amin sa mga bata. Unti-unti nang nasasanay si Bianca sa marangyang pamumuhay sa mansyon. Ngunit mas higit siyang nasasanay sa presensya ng kanyang asawa. Ang mga alaala ng nakaraan ay tila mga piraso ng puzzle na kusa nang nahuhulog sa tamang kalalagyan sa bawat araw na nagdaan. Isang hapon, habang mahimbing na natutulog ang kambal, niyaya ni Alexander si Bianca sa itaas na palapag ng mansyon, sa isang balkonahing nakaharap sa paglubog ng araw. Doon ay may nakahandang maliit na lamesa na may 2 baso ng juice at mga paborito nitong strawberry tarts. Para sa ang lahat ng to, Alexander? Nakangiting tanong ni Bianca habang umuupo sa silya. Gusto lang kitang makasama ng tayo lang dalawa. Ditong mga nakaraang araw, palagi natin kasama ang mga bata o kaya si Rafi at Manang P. Nabimiss ko ng asawa ko. Namula ang pisngi ni Bianca, isang reaksyon na palaging nagpapangiti kay Alexander. Palagi naman tayo magkasama gabi-gabi Sa iisang kwarto na nga tayo natutulog. Iba pa rin yung ganito. Titig na titig si Alexander sa kanyang mga bata. Gusto kong itanong, kumusta ka na? Ang pakiramdam mo, hindi ka na ba nahihilo? Sumasakit ang ulo kapag may naaalala ka? Huminga ng malalim si Bianca at pilit na iniisip ang kanyang kalagayan. Sa totoo lang, Alexander, napakagaan na ng pakiramdam ko. Noong nakaraang araw habang pinapanood ko kayong maglaro ni Nalino at Nathan ng soccer sa malawak na damuhan, may biglang pumasok na naman na alaala sa akin. Ano yun, mahal ko? Nabuhayan ng loob ang bilyonaryo. Naalala ko nung nalaman nating buntis ako. Umiiyak ka noon habang nakaluhod sa tapat ng tiyan ko. Sabi mo, gagawin mo ang lahat para maging pinakamabuting ama sa buong mundo. At ngayon, nakikita kong tinutupad mo ang pangakong yon. Nangili din ang luha sa mga mata ni Alexander. Inilapit niya ang kanyang muka at hinika ng likod ng palad ng asawa. Natakot ako noon, Bianca. Natakot ako na baka hindi ko kayo maprotektahan. At nung mawala ka, pakiramdam ko na bigo ako. Pero binalikan ng Diyos sa akin, kasamang 2 anghel natin. Hindi ko nasasayangan ang pagkakataong ito. Hindi mo naman kasalanan ang nangyari. Ang mahalaga ngayon, magkakasama na tayo. At alam mo, may isa pa akong gustong hilingin sa'yo. Kahit ano, Bianca, sabihin mo lang, ibibigay ko. Mabilis na sagot ng bilyonaryo. Gusto kong magpakasal muli sa'yo. Isang simpleng kasal lang, walang media, walang ibang tao kundi ang pamilya natin at ang mga bata. Gusto kong maglakad sa altar na ang pangalang alam ko sa sarili ko ay Bianca Rosales. At ang lalaki naghihintay sa akin ay ang tunay kong asawa. Natigilan si Alexander sa labis na kaligayahan. Hindi niya inaasahan ang kahilingang iyon mula sa kanya. Seryoso ka ba, mahal ko? Oo, Alexander. Gusto kong burahin ang alaala ng naudlot na kasal ko kay David sa pamamagitan ng isang totoong kasal. Kasama ka. Gusto kong magpalitan tayo ng pangako na buong-buo ang puso ko. Paliwanag ni Bianca, may kasamang matamis na ngiti. Tumayo si Alexander, lumapit sa kanya at dahan-dahan siyang hinila patayo upang yakapin ang napakahigpit. Gagawin natin yan, Bianca, kahit bukas na bukas din. Ihahanda ko ang lahat. Isang kasal na para lang sa atin at sa mga anak natin. Salamat, Alexander. Bulong ni Bianca. Isinandalang kanyang mukha sa malapad nitong balikat habang pinapanood ang magandang kulay ng langit sa paglubog ng araw. Napakasaya ni Bianca. Purong kapayapaan at pag-ibig lang ang bumabalot sa kanilang dalawa sa mga sandaling iyon. Dumating ang pinakahinihintay na araw sa pribadong kapilya sa loob ng pagmamay-ari ng pamilya Rosales.
Ang buong paligid ay napupuno ng mababangong puting rosas at maliliit na bumbilya na nagbibigay ng mainit at romantikong liwanag. Walang mga reporter, walang ingay ng lungsod, at walang marangyang iskandalo. Ang naroroon lamang ay si Rafi, Manang Fe, at ang dalawang pinakamahalagang saksi ng kanilang pag-iibigan, sina Lino at Nathan. Nakatayo si Alexander sa tapat ng altar, suot ang kanyang itim na terno. Kahit pa isa siyang makapangyarihang bilyonaryo na sanay humarap sa pinakamalaking tao sa mundo, bakas ang panginginig sa kanyang mga kamay. Paulit-ulit siyang humihinga ng malalim habang nakatitig sa nakasarang pinto ng kapilya. "Masyado kang kabado, kaibigan." Bulong ni Rafi na nasa tabi niya, may mapaglarong ngiti. "Pangalawang beses mo na tong kasal sa iisang babae, pero parang mas takot ka ngayon. Dahil ang kasal na ito ang patunay na hindi ako nananaginip, Rafi. Sa wakas, gising na ang asawa ko at malaya na kaming magkasama." Bumukas ang pinto ng kapilya at nagsimulang tumugtog ang isang banayad at romantikong musika ng violin. Ang unang naglakad sa carpet ay sina Lino at Nathan. Ang kambal ay may suot na magkatulad na puting terno habang may hawak na maliliit na basket na mga talulot ng rosas. Masayang-masaya silang nagkakalat ng bulaklak habang nakatingin sa kanilang ama. Kasunod ng mga bata, dahan-dahang pumasok si Bianca. Suot niya ang kanyang orihinal na wedding gown na itinabi ni Alexander sa loob ng 3 taon. Maganda ang lapat nito sa kanyang katawan at ang kanyang muka ay nababalutan ng isang manipis na belo. Sa likod ng belo, nakatitig siya ng diretso kay Alexander at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-ibig at kapanatangan. Nang makarating si Bianca sa tapat ng altar, dahan-dahang binuhat ni Alexander ang kanyang belo. Walang salita ang nakapagsabi sa labis na paghanga sa mga mata ng asawa. "Napakaganda mo, Bianca." Bulong ni Alexander, basag ang boses sa emosyon. "Salamat dahil naghintay ka sa akin, Alexander." Nakangiting sagot ni Bianca habang hinahawakan ang mga kamay ng kanyang asawa. Humarap sila sa pari para pagsisimula ng seremonya. Nang dumating ang oras para sa kanilang personal na pangako, humarap si Alexander kay Bianca. Hinawakan ang magkabilang kamay nito at nagsimulang magsalita mula sa kailaliman ng kanyang puso. "Bianca, doong 3 taon ang nakakaraan, akala ko'y kinuha na ng dagat ang buong buhay ko. Naging blanko ang mundo ko at nabuhay ako sa dilim. Ngunit na makita kita muli sa hardin ng kasal na yun, kahit pa hindi mo ko kilala, alam ng puso ko na ikaw ang asawa ko. Ngayon, sa harap ng Diyos at ng mga anak natin, nangangako ako, hindi ko nahahayaang may umagaw pa sa'yo. Mamahalin kita, maging si Bianca ka man ang kahapon, o si Raisa ng kasalukuyan. Ikaw lang ang kaisa-isang babae sa buhay ko habang buhay." Umiyak si Bianca sa labis na kaligayahan habang nakikinig sa mga salita ng asawa. Pinunasan niya ang kanyang mga luha bago nagsimulang magsalita. "Alexander, noong magising ako sa ospital na walang maalala, palaging may kulang sa puso ko. May hinahanap akong yakap at boses na hindi ko matagpuan kay David. Ngayon, alam ko na kung bakit, dahil ang buong pagkatao ko ay nakatatak na sa'yo. Salamat dahil hindi ka napagod na ipaalala sa akin kung sino ako. Salamat dahil naging matatag ka para sa pamilya natin. Sa muling pagkakataon, ibinibigay ko ang buong buhay ko sa iyo bilang asawa mo, kasama ang mga anak natin. Mamahalin kita hanggang sa huling hininga ko." Nagsipalakpakan sina Rafi at Manang Fe habang sina Lino at Nathan naman ay masayang nagtatatalon sa tabi ng altar. "Sa ngalan ng Diyos, ipinahahayag ko kayo bilang mag-asawa muli. Alexander, maaari mo nang halikan ng iyong asawa." Wika ng pari. Dahan-dahang inilapit ni Alexander ang kanyang muka at idinikit ang isang matamis, matagal at puno ng pag-ibig na halik sa mga labi ni Bianca. Isang halik na nagbubura sa lahat ng sakit, dusa at pangungulila ng nakalipas na 3 taon. "Mama! Papa!" Sabay na sigaw ni Lino at Nathan na mabilis na yumakap sa mga binti ng kanilang mga magulang. Binuhat ni Alexander si Lino habang si Bianca naman ay binuhat si Nathan. Nagkanya-kanyang lapat ang kanilang mga pisngi sa isang malaking yakap ng pamilya. Sa labas ng kapilya, malaya at maliwanag ang sikat ng araw na tila ba binabasbasad ang bagong simula ng pamilya Rosales. Ang bilyonaryo na minsang nawala ng lahat ay siya na ngayong pinakamayabang lalaki sa buong mundo. Dahil kasama na niya ang kanyang asawa at mga anak na hinding-hindi na muling magkakahiwalay pa.
5 taon ang mabilis na lumipas matapos ang kanilang muling pagpapakasal. Ang marangyang hardin ng Rosales Mansion ay muling napuno ng ingay, tawanan at makukulay na dekorasyon. Ngayong araw ang ika-8 kaarawan ng kambal na sina Lino at Nathan. Nakatayo si Bianca sa balkonahe, nakatanaw sa malawak na damuhan. Sa kanyang tabi ay may isang eleganteng baby stroller kung saan mahimbing na natutulog ang kanilang bunsong anak, isang magandang batang babae na pinangalanan nilang Reyna. Malalim na naman ang iniisip ng mahal ko. Isang pamilyar na baritono ang narinig niya mula sa likod, kasunod ng mainit na yakap ng mga braso sa kanyang bewang. Napasandal si Bianca sa balikat ni Alexander at napangiti. Iniisip ko lang kung gaano kabilis ang panahon. Parang kailan lang, natatakot pa akong pumasok sa mansyong to dahil blanco ang isip ko. Pero tingnan mo ngayon, may dagdag na naman sa pamilya natin. At mas lalo pang lumaki ang kaharian natin. Sabay sulyap sa natutulog na sanggol bago muling tumingin sa kanyang asawa. Kumpleto ng alaala mo, di ba? Wala na bang sumasakit sa ulo mo? Wala na, Alexander. Ang tanging natitira na lang sa isip ko ay kung gaano kita kamahal at kung gaano ako kabihira sa mundong ito dahil 2 beses akong nahulog sa isang lalaki. Papa! Mama! Si Nathan po dinaya ako sa laro! Sigaw ni Lino habang tumatakbo patungo sa kanila, suot ang kanyang sports jersey. Hindi kaya! Sadyang mabagal ka lang tumakbo, kuya! Hirat naman ni Nathan na humahangos din kasunod ng kapatid. Bumaba sina Alexander at Bianca para salubungin ang 2 lumalaking kambal. Lumuhod si Alexander, niyakap ang 2. Oh, walang mag-aaway sa araw ng kaarawan ninyo. Abang ang Rosales, nagtutulungan, hindi nag-aaway. Opo, Papa! Sabay na sagot ng kambal bago hinalikan sa pisngi ang kanilang ina. Happy birthday mga anak ko! Malambing na sabi ni Bianca. Sige na, bumalik na kayo roon habang hinahanap na kayo ni Manang Fe para sa pag-ihip ng kandila. Yay! Cake! Masayang sigaw ng 2 bago muling nagtakbuhan patungo sa mga bisita. Inakay ni Alexander si Bianca habang itinutulak ang stroller ng kanilang bunso. Habang naglalakad sila sa ilalim ng maliwanag na langit, alam nilang wala ng bagyo o lihim ang makakapagpalayo pa sa kanila. Ang pag-ibig na sinubok ng panahon at trahedya ay tuluyan ang nanirahan sa kanilang tahanan habang buhay. Ang kwento ng bilyonaryong si Alexander at ng kanyang asawang si Bianca ay nag-iiwan ng mga mahahalagang aral sa ating puso. Ang tunay na pag-ibig ay walang nakatagong hangganan. Ipinakita ng kwento na kahit paburahin ng trahedya ang memorya ng utak, ang memorya ng puso ay hindi kailanman nawawala. Ang pag-ibig ni na Alexander at Bianca ay may sariling pintig na hindi kayang talunin ng amnesia o ng mahabang panahon ng pagkakahiwalay. Ang katotohanan ay palaging lalabas. Ang ginawa ni David na pagtatago at pagsisinungaling kay Bianca ay patunay na ang kaligayahang itinayo sa ibabaw ng kasinungalingan na pundasyon ay madaling guguho. Walang lihim na hindi nabubunyag, lalo na kung ang nakataya ay ang ugnayan ng isang pamilya. Ang pamilya ay higit pa sa karangyaan. Bilang isang bilyonaryo, kayang bilhin ni Alexander ang lahat ng materyal na bagay sa mundo. Subalit tanghing blanco ang buhay niya noong wala ang kanyang asawa. Ang tunay na kayamanan ng isang tao ay hindi nasusukat sa laki ng kanyang ari-arian, kundi sa presensya at pagmamahal ng kanyang pamilya. At dito na po nagtatapos ang kwento ni na Alexander at Bianca. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga full story na nais kong ibahagi sa inyo. Kung ikaw si Alexander, handa ka din bang gawin ang ginawa?